At pangatlo, we are empowered to love. Mga kapatid, alam natin na hindi madali ang magmahal. Minsan, ang hirap mahalin ang mga taong nanakit sa atin. O kaya, minsan, ang dami mong ginagawang kabutihan sa isang tao pero parang wala nangyayari. Naisip mo tuloy, nakapagod na minsan. Kahit sa pamilya, may mga sandaling parang hindi mo na alam kung paano pa ba sila mamahalin. Kasi ang sinusukli sa'yo, sama ng loob. Pero ito yung magandang balita. Hindi tayo iniwan ng Diyos ng basta-basta magmahal gamit lang yung sarili nating kakayahan. Kundi binigyan niya tayo ng Holy Spirit upang tayo ay ma-empower na magmahal. Sabi nga sa Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Kaibigan, pansinin mo, ang unang bunga ay pag-ibig. Hindi dahil ito ang pinakamadaling gawin, kundi dahil ito ang pinakapundasyon ng lahat. Kung lumago ang iyong pagmamahal, ay lalago din ng iyong kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Pangalawa, pag wala ang pagmamahal, kahit anong galing mo magsalita, kahit anong galing mo magturo, kahit anong dami ng verse na sinasabi mo sa isang tao, ay wala itong magiging pakinabang sa kanya. Wala itong power para mabuksan ang mata ng kausap mo at makita niya na ang Diyos talaga ang kumikilos sa buhay mo. Narealize ko na ang banal na spirito ay magpapabunga sa iyo ng pagmamahal na walang kondisyon. Hindi ito klase ng pagmamahal na napapanood sa mga pelikula. Hindi ito pagmamahal na kung feel mo lang magmahal, saka ka magmamahal. Kundi habang nagpapasakop tayo sa banal na spirito, ay babaguhin niya tayo upang ang pagmamahal natin ay maging kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal na pabubungahin sa atin ng banal na spirito ay naninindigan kahit masakit para lang mapabuti ang taong minamahal mo. Narealize ko kasi minsan ang pagtulong natin nakakasama na sa isang tao sa halip na makabuti. Kasi sa halip na matuto siyang maghanap at umasa sa Diyos, ay nagiging dependent na siya sa tao. Isa pa, ang pagmamahal na galing sa banal na spirito ay nagsasabi ng totoo kahit sumama pa loob ng minamahal mo. Bakit? Dahil mas mahalaga na maligtas ang kaluluwa niya kaysa manatili siyang komportable sa kasalanan. Maaring mas pipiliin mo na sabihin ang katotohanan, hindi dahil mapanghusga ka, kundi dahil ayaw mo makita siyang masaktan sa hinaharap. Ang pagmamahal na galing sa banal na spirito ay nagre-reach out kahit hindi tinatanggap. Nagpapatawad kahit hindi siya humingi ng sorry. Naglilingkod kahit walang kapalit. Pero sa totoo lang, hindi ito madali, di ba? Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na spirito. He empowers us to love in ways we cannot do on our own. So, para natin makakamtan ang pag-empower sa atin ng Holy Spirit, we need to cooperate with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, sa panahon na nagko-convict siya sa atin, ay tutugon tayo na may pagsunod. Anak, patawarin mo na siya, tulungan mo siya, kaibiganin mo siya kahit awkward. Kaibigan, kung susunod ka sa banal na spirito, tutulungan ka niya at ang resulta nito ay lalago ang iyong pagmamahal. Nakakalungkot minsan kasi nagdadahilan tayo. Nagkukunwaring busy, tumitigas ang puso, ayaw nating masaktan, ayaw nating maistorbo. Pero kapatid, tandaan mo, hindi ka tatawagin ng Diyos para magmahal sa paraang madali lang, kundi sa paraan kung paano magmahal ang Panginoong Yesus. Madali lang kasi magmahal sa taong nagmamahal din sa iyo, pero ang mahirap ay ang magmahal sa mga taong hindi nagmamahal sa iyo o sa mga taong hindi naman kamahal-mahal. Sa mga taong hindi sumusunod sa iyo, sa mga taong nagchichismis sa iyo at iba pa. Kaibigan, dito tayo tinatawag ng Diyos na magmahal kasi sa kanila tayo magiging witness. Ang problema kapag hindi tayo nagmamahal, kapag pinipigilan natin ang pag-ibig na gustong ibuhos ng Espiritu sa pamamagitan natin, nasasayang ang mga pagkakataon na madala natin sana sila kay Lord. Nasisira ang patotoon natin at ang masakit nito, nagdadalamhati ang banal na spirito sa tuwing ibang landas ang sinusundan natin. Sabi ng iba, gusto ko mag-witness pero hindi ko alam ang sasabihin. Alam mo kaibigan, ang isang kailangan nating tanungin sa sarili natin, ay nagmamahal ba talaga tayo? Kasi minsan, pagmamahal pa lang sapat na para mangusap ang Panginoong Yesus sa pamamagitan mo.
Halimbawa, yung nanay na patuloy pa rin nagmamahal, nagdadasal, at nag-aalaga sa anak niya kahit hindi siya nire-respeto nito. Alam mo, kalaunan, bumabalik ang anak at umiiyak sa presensya ng Diyos. Yung coworker mo, lagi mo kinukumusta kahit sinisiraan ka na. Alam mo, isang araw, siya na lalapit sa'yo at magtatanong, anong meron sa'yo? Ba't ang bait mo? Yung kapitbahay mo, tinulungan mo nung nasalanta sila ng bagyo o nagkaproblema sila at ngayon, umaattend na sa Bible study dahil nakita nila ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Yung asawa mo hindi pa nananampalataya pero patuloy mo minamahal, pinagsisilbihan at pinapanalangin. Alam mo, Lord willing, unti-unti niya nararamdaman ng grasya ng Diyos dahil sa buhay mo. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita agad. Minsan, ang simpleng aksyon ng pagmamahal, yun ang preaching na kailangan marinig ng puso nila. Kapatid, itong totoong empowered life. Kapag pinili mo magmahal kahit mahirap, not because you're naturally loving, but because the Holy Spirit empowers you to love beyond your capacity. Kaibigan, live the empowered life and let the Holy Spirit love others through you. Alam mo, hindi lahat ng gusto nating tulungan ay gustong tumanggap ng tulong at minsan masakit yun. Lalo na kung mahal mo ang tao. Ganyan, naranasan ko kamakailan. May isa akong kaibigan at kapatid natin sa Panginoon ang inanyayahan ko sa isang retreat. Ang puso ko ay gustong-gusto ko siyang lumago. Gusto ko siyang makita na mas lalo pang mapalapit sa Diyos. Pero sa halip na tanggapin ang imbitasyon ay naging masama pa ito at nagsalita siya ng hindi maganda. Marahil iniisip niya na hindi na niya kailangan lumago. Marahil iniisip niya na siya ay matured na at hindi ko dapat sabihin na kailangan niya lumago. Alam mo, honestly ay na-offend ako at nagalit. Hindi dahil galit ako sa kanya personally, kundi dahil mahal ko siya at gusto ko siyang mapabuti. Sa totoo lang, yung laman ko, gusto ko sana magsalita ng masakit, pero nag-convict sa akin ng banal na spirito. Malinaw na sinabi niya sa puso ko na mas mahalaga ang relasyon namin kaysa patunayan kung sino ang tama at mali. Na mahalin ko ang aking kaibigan ng walang kondisyon. Na-realize ko na hindi lang siya ang kailangan magbago, ako rin. Ang attitude ko na kahit totoo ang concern ko, maaaring hindi ko ito sinabi na may pagmamahal. Kaya nanalangin ako na, Lord, linisin mo yung puso ko, ayusin mo ang motibo ko. Turuan mo ako magmahal hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag masakit. Nag-apologize ako sa aking kaibigan at inayos muli ang aming relasyon. Sabi nga ni C.S. Lewis, don't waste time wondering if you love your neighbor. Act as if you do. And as soon as you do, you'll find one of the great secrets. When you behave as if you love someone, you'll soon begin to actually love them. Kung gagawa mo ng masama ang taong kinaiinisan mo, mas lalo mo siyang kamumuhian. Pero kung gagawan mo ng kabutihan ang taong kinaiinisan mo, kahit napipilitan ka sa umpisa, naku, unti-unti magbabago rin ang puso mo. Alam mo, ang tunay na pag-ibig, hindi lang feelings. It's a choice. And it's a work of the Holy Spirit. At may pagkakataon na yung taong iniisip mo na kailangan magbago, ay yun din ang ginagamit ng Diyos, alam mo, para lumago ka. Tama ba? Kaya kung may taong mahirap mahalin, kung may ayaw tumanggap, kung feeling mo hindi na-appreciate ang effort mo, don't give up. Don't give in to the flesh. Live empowered life. Let the Spirit clean your heart so your love becomes like Christ. Alam mo, sila ang ginagamit mas madalas ng Diyos para tayo lumago. Alam mo, may isang lalaki na mula pagkabata ay kilala ang salitang tatay. Pero hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang nakakatakot na salita. Kasi palagi siyang binubugbog ng tatay niya. Palagi siyang sinisigawan at pinapabayaan. Walang yakap, walang I love you. Kaya ang natutunan niya, magpakatigas, magpakatapang. Lumaki siya, umalis, at sinumpang hindi na siya babalik sa kanila. Sabi niya, kung tumanda ang tatay ko at mga ilangan, problema na niya yun, hindi sa akin. Pero alam mo, dumating ang araw na muling nagtagpo ang landas nila. Ang tatay niya matanda na, mahina na ang katawan, nanginginig ang tuhod habang naglalakad. Hindi na makabangon ng mag-isa. At sa harap ng lahat ng masasakit na alaala, may tanong na bumulong sa puso niya. Anong gagawin mo ngayon? Ang laman ng puso niya, gusto nang umiwas. Di ba siya may utang ng lahat?
Wala siyang karapatang alalayan. Wala siyang karapatan na tulungan. Pinabayaan niya ako. Bakit ko siya tutulungan? Pero sa gitna ng tahimik na tensyon sa loob niya, nagsalita ang banal na spirito. Ang sabi nito, I forgave you. Will you let me love through you? At sa hindi niya inaasahan, humakbang siya at inalalayan ang kanyang tatay. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, inalalayan niya ang taong minsang sinaktan siya. Hindi dahil nawala na ang sakit, hindi dahil nagkaroon ng closure ang issue nila, kundi dahil pinuno ng Diyos ang kanyang puso ng isang bagay na hindi kayang likhain. Ito ay ang pagmamahal ng walang kondisyon. At ito sinabi niya habang pinapasan ang dating nagpapabigat ng kanyang pagkatao. Who but God could have filled a stone heart such as mine with pity and forgiveness? Mga kapatid, ang ganitong klase ng pagmamahal ang hindi kayang likhain ng kahit anong seminar, kahit anong disiplina, kahit ilang taon ng paghilom. Ito'y gawa ng banal na spirito. Kung kaya niyang baguhin ang puso ng isang lalaking puno ng sugat, kaya rin niyang baguhin ang sayo. Ibigan, may tao bang mahirap mahalin? May tao bang paulit-ulit na nananakit sayo? Don't do it in your own strength. Let the Holy Spirit love through you. Sabi sa Romans 5:5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na spirito na ibinigay na sa atin. Live the empowered life by choosing to love the ones no one expects you to love. Kapatid, napag-usapan natin ngayon na ang banal na spirito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Kapangyarihan magbago, kapangyarihan magsalita ng may tapang, kapangyarihan magmahal kahit mahirap. Pero ito yung pinakamahalagang katotohanan. Hindi mo matatanggap ang kapangyarihang ito kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Ang empowered life ay hindi resulta ng disiplina, hindi ito resulta ng good works o galing o husay. Ito ay bunga ng isang pusong sumuko, tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung sa puso mo ay may kirot, pagod o pagkauhaw sa isang bagong simula, inaanyayahan kita ngayong lumapit sa Panginoong Yesus. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan ayusin ang sarili mo bago lumapit. Ang kailangan lang, buksan mo ang puso mo ngayon sa Kanya. Kung handa ka nang tanggapin ang Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas, sumunod ka sa akin sa panalangin na ito. Mula sa iyong puso kahit nasaan ka, sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako, patawarin mo ako, at baguhin mo ang aking puso. Puspusin mo ako ng banal na spirito upang mabuhay ako ng may kapangyarihan. Kapangyarihang magbago, magsalita para sa iyo, at magmahal ng gaya ng pagmamahal mo. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa kapatawaran. Mula ngayon, sa iyo na ang buhay ko. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. The empowered life is not about trying harder. It's about surrendering deeper to the Holy Spirit so Christ can live, speak, and love through you. Mga kapatid, ang tunay na empowered life ay hindi para sa piling tao lang. Ito'y para sa bawat isang pusong handang sumuko sa Panginoong Yesus. Hindi ito buhay ng sariling lakas, kundi ng kapangyarihang galing sa banal na spirito. Kaya mula sa araw na ito, huwag kang mamuhay sa takot, sa pagod o sa dating pagkatao. Live the empowered life. Magbago, hindi dahil sa iyong kakayahan, kundi dahil sa Panginoong Yesus. Magsalita, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Magmahal, hindi ayon sa iyong limitasyon, kundi ayon sa kapuspusan ng banal na spirito. Ito ang buhay na tinawag tayo para mabuhay. Ito ang buhay na tunay na may layunin. Ito ang empowered life. At nagsisimula ito sa Panginoong Yesus. God bless.